Good morning po sa inyong lahat mga kapatid. Pag-usapan natin ngayon itong powerful speech nitong isang 16 years old na kabataan, no, diyan po sa bansang Nepal, na pag 6 months after nung kanyang speech na yan na naging viral, no, sa iba't ibang bansa sa buong mundo, pumukaw ng damdamin ng mga Nepalese. So, kung naalala ko nung pinag-aaralan pa namin yung bansang Nepal, may ano kasi sila, matinding struggle dahil po sa tindi ng pamumulitika at nauuwi na nga tuluyan sa korupsyon. Matagal nang nakatatak yan sa bansa nila. Yung political struggle, mayroong mga communist diyan, mga Maoist na nasa gobyerno. Parang yung ngayon, yung mga kabataan, party list na yan, ang, kung saan buti nga, walang bayan muna. Diba, yung mga grupong komunista na naandyan po. Sila Riza Bebe, ang Akbayan, hindi po komunista yan. Yan ay mga sosyalista lamang. Katulad nito ni Duterte. Kaya lang, wala sa puso at paninindigan ni Digong, hanggang uso lang ang pagiging socialist. Kaming mga Pilipinista, magkakahawig kami, naniniwala kami sa proseso, naniniwala kami sa batas. Hindi kami bida-bida na kami lang ang tama. Kahit kami na lamang ang may amats. Diba? So ngayon, yung way back 2008, yung last king nila, naalala ko nung pinanganak yan, ang sabi nung kanyang isang astrologer. So, kasi mga ano sila, mga ano ba nga religion nila? Parang Buddhist yun. Sabi nun sa hari, "Wag kang lilingon. Wag mo nga alagaan ang iyong anak." So ang ginawa niya ngayon, pinaalagaan niya sa iba yung anak niya. Bakit? Magdadala raw ng malas. Mukhang nagkatotoo. Kasi ilang panahon lang, nagkaroon ng, laging may gulo dyan. Punta sila ng mga royal family na tumakas, sumunta ng India. Tapos kalaunan, yung anak niyang iniwan doon sa bansa nila, sa Nepal, naging na-proclaim as king. Tapos hanggang sa nagkaroon ng pagkakasundo, nagkaroon ng pinabalik sila, nakuha niya uli yung trono. Pag ganun-ganun yung nangyari. And then 2008, etong monarchy, talagang tinanggal na nila. No, merong National Assembly sila, dinesisyonan nila na wala nang monarchy, hindi na ipagpapatuloy. Ganon. Pero prior to that, ginawang titular na lamang yung nature. Parang sa Japan, ang emperador, no, maging sa United Kingdom, titular in nature na lamang sila. Hindi na sila yung direktang nagpapatakbo sa pamahalaan. So sa kanila, tinanggal talaga. So, ngayon, merong mga, parang dito rin sa Pilipinas, yung mga nepo babies, hirap na yung mga kababayan nila, sila, no, pinopost pa nila sa social media, no, yung kanilang luho sa buhay. Why they just, hindi ko maintindihan din, di ba? Why they can just live, di ba? Not showy. Just live in a modest way. Hindi yung, pagkakalat nyo pa yung luho ninyo sa buhay. Tapos yung bansa ninyo, may issue pagdating doon sa corruption. Tapos yung magulang ninyo, nagtatrabaho sa gobyerno o may transaksyon sa gobyerno. Diba? So kung ano yung pinagdaanan at pinagdadaanan ng Nepal at ng Pilipinas, nagkakahawig. Except doon sa history nila, wala tayong monarchical system dito. No, nung kapanahonan pa ng mga ninakopong-kopong yun. Ngayon, eto hong kabataan na to, alam ko napanood nyo na to. Tignan natin, ano po ba ang dito, ano ba yung naging sangkap ng kanyang speech na maikli, pero ganun ang naging epekto. Pinukaw ang damdamin ng mga kapwa niya kabataan diyan sa Nepal. And they took only 2 days to trample and cause the resignation of the ministers. At sila po ngayon din ang namimili
para sa interim government. Kung sino yung pinipili nila na pansamantala na uupo. And then, 6 months later, magkakaroon po sila ng election. Kasi, nako, kung mapapanood niyo yung mga videos ng parliament nila, yan. Ano yan ang Nepal nga pala, from monarchical form of government, naging na po silang Republican, ibig sabihin may presidente, hindi nila ginalaw yun. Tapos federal parliamentary system po sila. Ganun yung kanilang sistema. Federal na, parliamentary pa, tapos presidential. Diba? Ganong ibig sabihin nito? Para po sa akin, ang korupsyon po kasi ay walang pinipili na anumang anyo o sistema ng gobyerno. Okay? Walang pinipili yan. Pero bakit sinasabi natin, mas maganda sa Pilipinas ang parlamentaryo? Kasi napakadaling magpalit ng leader. Diba? Kapag ka-corrupt, wala nang tiwala ang tao o mga representante ng mga mamamayan sa kanilang mga distrito, yung mga congressmen ngayon na member of the parliament ang tawag sa parliamentary system, then madali nilang tanggalin yung prime minister nila. Ganun po, hindi kailangan ng eleksyon, hindi kailangan ng impeachment, hindi kailangan bulabugin ang Korte Suprema. At maging sa bansa nila, naging corrupt na rin ang Korte Suprema. And then what they did, sinunog nila ang Korte Suprema, yung parliament building, yung bahay ng dating prime minister nila, sinunog nila, naiwan, tinakasan ng lalaki yung babae, yung baldado. Buti na i-rescue yun. Yung isa naman, asawa pa rin ng ministro, yung ubis na babae. Yung isa naman, yung asawa ng prime minister dati, nasunog. Ngayon, tuwang-tuwa ako nung nakikita ko po, to be honest with you, sabihin nyo man na parang brutal-minded ako, tuwang-tuwa po ako because they deserve nung nakikita ko yung mga politikong corrupt. Hindi naman lahat nila ginanon eh. Yung mga corrupt ang nilusob nila, tapos pinalundag nila doon sa ilog. Ginawa po nilang mga literal na mga buwaya. Hinubaran. Tapos ipinarada. Tapos pinagpapapalu-palo nila. Kaya yung iba sa kanila nagsuot ng helmet. Isipin nyo, nakabahag na lang si ministro. Diba? Ganon. Deserve nila yan. Maabutin. Hindi pwedeng yung mga magnanakaw sa bayan, tatratuhin pa po natin ng maayos, bibigyan pa natin ng due process. Nung nilapastangan ng pondo ng bayan, hindi po tayo binigyan ng due process ng mga demonyong yan. Bakit natin ibibigay yan? An eye for an eye, a tooth for a tooth. Yun po ang laban dapat sa kanila. Di ba? Ngayon, eto ho, yung kanyang speech at saka yung kay Adolf Hitler. Tingnan nyo ha. Stand here with the dream of building a new Nepal. Okay. Today, sabi niya, I stand here with the dream of Today, I stand here with a dream of building a new Nepal. A new Nepal. Okay. So, dito pa lang makikita nyo na yung isa sa pinaka-importanteng bahagi ng isang rhetoric speech. Tumbukin mo agad kung ano yung gusto mong targetin ng pagbabago o diwa ng iyong sinisigaw. So sa kanya diyan sinasabi niya, isang bagong, sabi niya bagong Nepal. Yung bagong anyo, kumbaga, i-reset yung kanilang bansa na talamak na sa korupsyon, sa kahirapan, napakabagal ng proseso ng mga pagbabago. Yung mga mamamayan, hirap na hirap sa buhay, tapos yung mga politiko, lavish lifestyle. Diba? Tapos ito pa, tagyayabang pa yung mga anak-anak ng mga politiko. Yan, so tuloy-tuloy natin to. Today I stand here with the dream of building a new Nepal, with the fire of hope and passion burning within me. Dito parang yun ang balahibo ko .
Binanggit niya yung apoy ng pag-asa. Sabi niya, a fire of hope and passion burning. No, nag-aalab sa aking kalooban. Sabi niya. But my heart is heavy because this dream seems to be slipping away. Pero napakabigat ng aking kalooban sapagkat ang pangarap na ito'y mukhang maglalaho na lamang. Sabi niya. Rise and shine! Rise and shine, sabi niya. Futures of this upcoming imperial empire. Diba? So pinananawagan niya yung pagbangon dito. Intro pa lang niya to ha. Very fiery and bold na talaga yung kanyang pagkaka-deliver dito. Ayoshka Raut. Yan. Siya si Abiscar Raut. Abiscar Raut. Yan ang pangalan niya. Raut, the head boy of this everlasting Imperial Institute. Imperial Institute. Holy Bell English Secondary Diyan siya nag-aaral sa Holy Bell English Secondary School. Welcomes you with open arms to our 24th annual program. It was just an annual program para sa speech. Pero sabi nga sino ang mag-aakala na yung kanyang simpleng talumpati lamang dito, pupukaw ng damdaming makabayan ng mga kabataan sa Nepal. Du, meine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. Hindi ko man naintindihan yun, pero nanayubalahibo ko. Bakit? Tagos sa puso ramdam na ramdam yung marubdob, yung emotion sa bawat salitang binibitiwan ni Adolf Hitler. Pareho din dito kay Abiscar. Diba? Pagbigkas nila, yung isinisigaw, buong-buo talaga. Alam niyo, si Apo Lakay dati, tatay ni PBBM, may nakita ako dating ganyan klaseng pagsasalita niya. Naalala ko, yung bata ako noon, isa sa bahagi na pinag-aaralan din namin, yung art of public speaking. Yan. Ngayon, wala nang ganun Kaya makita niyo yung mga aktivista, di ba? Si Ninoy Aquino, ganyan din magsalita. Very persuasive. Hindi OA yung mga nagsasalita ng ganyan. Kasi natural na yan Ikukumpas mo yung kamay mo, isisigaw mo para mailabas mo yung emotion. Diba? I put myself before you this moment to shed light within your consciousness by piercing the dark nimbus that circles above you. Consciousness. I am present here today to immortalize a monumental change in the course of history. Nepal, our mother, this country gave us birth, nurtured us. But what did it ask in return? Just our honesty, our hard work, our contribution. But what are we doing? We are bounded by the chains of unemployment, fleeing abroad in search of opportunities. We are trapped by the selfish games of political parties. Corruption has woven a web that is extinguishing the light of our... Nga pala, multi-party system din sila. Ang daw nagkakamali, nasa at least merong 8 political parties in coalition sa kanila. Was way back 2008 na siya nagpatalsik sa kanilang hari. Our futures! Youth! Rise! We are the torch bearers of change! Diba? Yung panawagan niya sa mga kabataan, bumangon kayo. Sabi niya,
We are the torchbearers of change. So nananawagan siya rito ng pagbangon ng mga kabataan na taglay ang obligasyon, ang tungkulin na nasa kanilang mga kamay ang pag-asa. Hindi ba't kasabihan din dito na ang kabataan ang pag-asa ng bayan? If you do not raise our voices, who will? If you do not raise our voices, who will? If you do not build this nation, who will? We are the fire that will burn away the darkness. We are the storm that will sweep away injustice and bring prosperity. That's correct. Nagalit ng todo kasi unang-una nagtitimpi sila. Parang tayo, nagtitimpi tayo sa korupsyon. Diba? Nagtitimpi tayo. Tapos, may mga bumabanat sa mga politiko. Putik na yan. Pinasaran nila yung mga social media accounts. Nagkaroon ng censorship. Diba? So ngayon, nagwala yung mga tao. Tatsyempo pa nagba-viral for 6 months yung kanyang talumpati. Yun. Di sabay-sabay na nagkaroon ng mass action in 2 days. Ay, grabe yung nangyari. Our ancestors shed their blood to give us this nation. We cannot sell it. We cannot lose it. We are the fire. We will burn every despair away. Now we must decide. Now we must decide. Will we drown in the darkness of despair or rise as the sun of hope? Will we change the fate of this nation or will we let it remain in shackles? Diba? So matapos yung panawagan na bumangon ang mga kabataan na may obligasyon ng pagbabago sa baguhin ang landas na tinatahak ng Nepal, binibigyan niya ngayon ng opsyon. Diba? Babangon ba kayo? Ilalaban natin itong pagbabago o hahayaan na lamang natin sa umiiral na sistema? Diba? Kumpletong-kumpleto yung yung mga rekados ng isang perfect na na talumpati. King Birendra once said, "Even if I die, shall my country live on." Even if I die, shall my country live on. Diba? Kinote pa niya yung dating hari nila si King Birendra. All the youths carry these words in your heart and engrave a monument of change in the course of history. Nepal is ours and its future is in our hands. Jai Yuva! Jai Nepal! Diba? Panawagan niya, bandang huli, join you all. Join Nepal. Sinimulan niya rin sa mga kabataan. Kasi yun ang audience niya, mga kabataan. Ito yung magsilbi sana itong warning sa mga magnanakaw sa kabanambayan natin at sa mga politiko na nagpabaya o mga appointees na nagpabaya sa pagsasamantala ng mga kauri nila. Diba? Dahil walang nag-aakala na isang teenager ng Holyville English Higher Secondary School na pang class 10, siguro grade, rocker ito, kumbaga. Ang pupukaw. Malupit din yung mga taga-Nepal, parang mga Pilipino, matiisin. Diba? Ayan, sabi rito, Abhiskar Raut from Japa, after his speech went viral, says he just wanted to create an impression before leaving class 10. Yun lang naman yung kanyang layunin. Magpa-impress lang naman. Pero, ang nangyari, diba? Kasi, yung kanyang nagawang talumpati, yung pagkaka-deliver nito, talaga namang kahit sino ang mag-deliver as long as walang babaguhin doon sa lyrics,
Maliban na lang doon sa pangalan niya, i-deliver that way na mala Hitler, ay talagang makakapukaw ng damdamin. Now, may mga nagtatanong, meron pa bang Gen Z o kabataang Pilipino ang ganito sa ngayon? Meron po. Alam nyo kung saan nyo makikita kahit na mga may edad na? Sa mga simbahan. Oh, yung lalo sa mga non-Catholic churches. Oh, lahat na yan, iba-ibang denomination. Oh, kayo na, connect the dots. Anong epekto ng mga pagsasalita nila at pangangaral? Kahit na mali-mali na tinuturo nila, sinusunod ng mga miyembro. Sukdo lang sinusukan na nila yung dapat na pangkain ng pamilya nila. Diba? Ibinibigay pa nila para sa cause ng kanilang religious leader. Diyan sa mga religious groups, talamak na talamak yung ganyang klaseng persuasive. Yung art of persuasive public speaking or rhetoric. Yan. Si Kibuloy, di ba? Ganyan din magsalita si Kibuloy. Oh. Marami niyan, mga ganyan, mga pastor, mga ministro, mga ganyan silang magsalita. Okay, kaya kailangan, ingat, di ba? Ingat. Pero for Nepal, napakaganda nangyari. Napakaganda. Pagkatapos din naman ng kaguluhan, yung mga kabataan na nagsunog, nagkalat, sila yung naglinis. Nilinis nila, kinalakal nila yung mga sasakyan, na sinunog nila, pininturahan nila uli yung mga gutter ng kalsada, ganun. Yung mga hindi nila nakompletong i-cremate na mga korap na politiko, ayun, cremate na nila, yung iba binauna nila. Si Joel Villanueva, di ba? Lumulukso-lukso pa. Yan, tama. Ganyan para makakumbinsi. Ganyan. Okay? Yan yung diskarte diyan. Now, bakit po ito tinalakay? Kasi po merong panawagan nga rito. Shutdown Congress. Ito. Well, para sa akin naman, nakita naman na natin, totoo namang nagkamali ang mga taga-kongreso. Diba? Ako, inaamin ko yan. Hindi naman ako tagapagtanggol. See no evil, hear no evil. Hindi naman po ako ganong klase. May mali ay may mali. Sasabihin ko yung mali. Pero ngayon, may nakita naman tayo na reformang ginagawa nila. Diba? Then, why don't we just give them a chance? Just give them a shot. Just one chance. Kapag dating ng hanggang susunod na taon, ang national budget natin ngayon, hinayaan pa rin nilang mababoy sa insertion. Tapos natuloy pa rin itong criminal bycam. Palagay ko napapanahon na yan. Pagdating ng January, panahon na talaga para mag-aklas ang taong bayan. Hindi na natin dapat hintayin pa, 'di ba, ang susunod. Sama natin ang Senate. When I speak about Congress, I speak about the two houses. Okay, yan po. Tsaka something funny, alam niyo kung anong bandera yan? Bandera ng nung anime. One Piece. Binago lang rin sa Pilipinas, ginawan totoong mukhang bungo. Pero One Piece yung bandera na yan. Diba? Ganun lang din naman kasi ginawa nila sa atin nung pag nakawan tayo, pinag-ano tayo, pinaglalaruan lang ng mga politiko at ng mga contractors yung buhay at ari-arian at kinabukasan ng mga mamamayan, 'di ba? Panahon na. Sa ngayon, ang gawin natin, bigyan natin ng pagkakataon etong mga politikong ituwid nyo sarili nyo bago namin kayo pabaluktutin. Pati ako sasama ako talaga sa kilos protesta na yan at pati sa paglusob. Diyan yung makikita yung pagiging aktivista ko. Kung anong ginagawa ko nung ako'y nasa kolehiyo pa. Kung paano ko rin nilalabanan yung mga komunista at pagtawanan sila habang pinapalo ng mga gwardiya ng UE dati. Tapos kasama kayo mga kaibigan kong LFS. Ay nako, ng mga Ilocano at saka mga Bicolano. Yan. Diba? Sa ngayon, bigyan natin sila ng pagkakataon.